Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories? Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang kakaibang karanasan na nagsimula sa isang lumang music box na tila may sariling buhay. Isang maaliwalas na hapon sa Makati, napadpad si Mark sa isang art exhibit at doon niya natagpuan ang misteryosong music box na ito. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya akalain na ang simpleng antigong bagay na iyon ay magdadala sa kanya sa isang madilim at nakakakilabot na dimensyon. Huwag kayong bibitaw dahil ang kwentong ito ay puno ng mga anino, bulong at mga sumpa na magpapatindig ng inyong balahibo. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Salamat po sa inyong oras at sana ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Ako nga pala si Mark. Nakatira ako ngayon sa Makati pero lumaki ako sa probinsya ng Batangas. Mahilig ako sa mga art exhibit at antigong bagay. Sa katunayan, ang paghahanap ng inspirasyon para sa aking mga painting ang nagdala sa akin sa exhibit na ito. Isang hapon sa Makati, habang naglilibot ako sa isang art exhibit, napukaw ang aking atensyon ng isang lumang music box na hindi maayos ang paggana. Kalawangin ito at mukhang matagal nang hindi nagagamit. Ano kaya ang kwento nito? Tanong ko sa sarili habang pinagmamasdan ng music box. Si Sonia na nagbebenta ng mga antigo ay lumapit at ibinahagi na matagal na itong parte ng exhibit ngunit walang interesado. Kinuwento ni Sonia na may kumakalat na chismis tungkol sa isang sumpa na kaakibat ng music box. Hindi ko pinansin ang mga sabi-sabi at nagpa siyang bilhin ito. Umaasang may kakaibang kasaysayan ito. Pag-uwi, sinimulan kong ayusin ang music box. May mga simbolong nakaukit dito na hindi ko maipaliwanag. Kahit sa internet, walang lumabas na katugon sa mga simbolong ito. Isang gabi, habang nagre-research, naramdaman kong may kakaibang presensya sa aking kwarto. Pinaliwala ko ito, inaakalang bunga lamang ng pagod. Dumalaw si Eva at ipinakita ko sa kanya ang music box. Tingnan mo ang mga simbolong ito, sabi ko. Nang aksidenteng na-activate niya ang music box, hindi ito tuluyang nabuksan dahil sa isang naipit na pin. Nag-usisa kami kung ano ang maaring laman nito at nagpasyang lalo itong pag-aralan. Pagkatapos ng isang masayang gabi sa labas, umuwi kami ni Eva. Pagpasok ko sa kwarto, napansin ko ang pin na dati ay naipit, ngayon ay nasa tabi na ng music box. Paano nangyari ito? Tanong ko kay Eva. Baka may naglaro lang, sagot niya, pero halata sa boses niya na nag-aalala rin siya. Binuksan ko ang music box ngunit walang nangyari. Nagtataka ako kung bakit gumalaw ang pin. Habang nagpapahinga kami ni Eva, bigla naming narinig ang tugtog ng music box. Narinig mo ba yon? Tanong ko kay Eva. Tumango siya, halatang nagulat din. Hinahanap ko ang music box at laking gulat ko nang makita ito sa isang hindi inaasahang lugar sa kwarto. Nakatayo ito sa sulok, tila may sariling buhay. Nagsimula akong magduda sa aking paligid at naramdaman ang takot na gumapang sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito napunta roon. Isang gabi nagising ako dahil sa tunog ng nabasag na salamin. Agad akong bumangon at tinignan ang paligid. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa dilim. Eva, gising, sigaw ko pero parang hindi niya ako naririnig. Nadiskubre kong gumalaw na naman ang music box. Ang musika mula rito ay humihila sa akin patungo sa isang konfrontasyon. Ang mga nota ay parang mga bulong na nagmumula sa dilim. Habang lumalapit sa music box, inatake ako nito na nagresulta sa aking sugat at pakikibaka. Ang mga simbolo sa music box ay nagliwanag at nagbigay ng kakaibang enerhiya. Ang liwanag sa aking takot at
Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking balat. Sinubukan kong labanan ang music box, ngunit tila mas lumakas ito. Bawat hakbang na aking gawin, hindi ako susuko. Habang patuloy na nakikipaglaban. Sa huli nalupig ako at nawalan ng malay. Ang huling naalala ko ay ang malamig na pakiramdam ng sahig at ang tunog ng musika na unti-unting lumalabo. Nang magising ako, natagpuan ko ang sarili na nakakulong sa loob ng music box. Ang mga pader ng box ay tila naglaho at ako ay napunta sa isang madilim at malamig na lugar na puno ng mga bulong. Habang nakakulong ako sa loob ng music box, unti-unti kong na-realize na ang aking bangungot ay naging aking realidad. Nakakatakot, parang ibang mundo na hindi ko maintindihan. Umaasang makahanap ng kahit anong pahiwatig kung paano makakawala. Sinubukan kong maglakad-lakad sa madilim na lugar na iyon, pero sa bawat hakbang ko parang mas lalo akong naliligaw. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng oras at ang pagbalik ng musika. Ang mga anino sa paligid ko ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Hindi ito totoo, sabi ko sa sarili habang sinusubukan kong kumawala. Pero sa bawat pagsisikap ko, lalong lumalim ang aking pagkakakulong. Ang mga bulong sa paligid ko ay parang mga sigaw ng mga kaluluwang nawawala. Tulungan niyo ako, sigaw ko, ngunit walang nakaririnig, walang sumasagot. Nag-iisa ako sa isang lugar na puno ng takot at pangamba. Sa wakas, natanggap ko ang aking kapalaran. Ako ay naging bahagi na ng misteryo at kasaysayan ng music box. Nagmumulto ang aking kaluluwa sa bawat tugtog nito. Isang walang katapusang bangungot na hindi ko matatakasan. Sa bawat pag-ikot ng music box, naririnig ko ang sarili kong sigaw, nararamdaman ko ang walang katapusang takot. Ito na ang aking bagong realidad, isang mundo ng dilim at musika na hindi ko kailanman inasahan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga bagay na hindi natin naiintindihan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kapahamakan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat at huwag kalimutang isara ang inyong mga music box. Paalam.